ating pong Bible, there is only one humble. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Amen. No? But we know in the Bible, there is only one humble person at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So nakakamangha na siya po ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, no? Na kung saan siya yung Diyos na makapangyarihan, kaya niyang gawin anuman yung nais niya, na kung saan, kung titignan po natin, yung buhay po ni Jesus, lahat po ay nagpapakita ng humility in the Bible. Kung titignan po natin, umpisa pa lang nung dumating ang ating Panginoong Jesus, nakita na natin yung kanyang pagiging humble. Na kung saan ang ating Panginoong Jesus po ay hindi ipinanganak sa magarang hospital, sa hospital na maayos, bagkos ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak po sa isang sabsaban. Amen po ba? Siya po ay ipinanganak sa isang sabsaban na kung saan ito ay kulungan ng mga hayop, mga kapatid. Hindi po siya ipinanganak sa isang magandang ospital o maayos na ospital. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Joseph at ni Mary, kung paano nanganak si Mary. Hindi ko rin alam kung sino yung nagpaanak kay Mary. Maaaring siguro si Joseph na rin ang nagpanganak kay Mary. At hindi ko rin alam kung paano o sino yung nagputol nung pusod ng ating Panginoong Jesus. Siguro maaaring si Joseph na rin kasi silang dalawa lang yung naroroon nung time na yon, mga kapatid. Pero it was in humility na dumating si Jesus at nung siya po ay nabubuhay pa dito sa lupa, ipinakita niya rin po kung paanong mabuhay na merong pagpapakumbaba. Amen? So, yan po yung ating Panginoong Hesus na kung saan gusto natin na maging katulad niya. Gusto natin na kung saan yung ating Panginoong Hesus, yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, ay na maging katulad tayo na kanyang mga tinawag, tayo na kanyang mga pinili, tayo na mga mananampalataya, tayo na nakakilala sa ating Panginoong Hesus na sinasabi natin na tayo nga ay Kristiyano na o born again Christian, mga kapatid. So ito po ngayon yung ating pag-aaralan, ano? So ito po yung sulat ni Santiago na kung saan binasa ng ating kapatid na si Brother Randy. Si Santiago po ay half-brother ng ating Panginoong Hesus. No? Kasi nga, si Mary po, pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Hesus, marami pang ipinanganak ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung sinasabi ng mga tao na Virgin Mary, hindi na po virgin ang si Mary. Kasi nagkaroon pa siya ng mga anak. At si Santiago nga ay nandito na isinulat niya, si Santiago ay kapatid din ng ating Panginoong Hesus sa laman, mga kapatid. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay nilimliman ng banal na Espiritu Santo, kaya nga, birhin siya, hindi siya sinipingan ni Joseph, pero nung maipanganak na ang ating Panginoong Hesus, doon na siya nagkaroon ng mga kapatid. Mga kapatid. So yan po yung sulat ni Santiago. Ngayon po, sa ating pag-aaralan ngayon, ay tinalakay po ni Apostol Santiago o inilahad niya ang katotohanan kung ano ang pinagmumulan, kung bakit ang mga magkakapatid sa pananampalataya, kung bakit ang iglesia o ang simbahan ng ating Panginoon ay nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng pagtatalo-talo, nagkakaroon ng awayan. Ito po yung nakita ni Santiago na kung babalikan natin yung chapter 4, verse 1 to 3 na ating pinag-aaralan, doon niya nakita na merong mga alitan, merong awayan, na kung saan dapat sa isang iglesia, sa isang simbahan, dapat wala na po ito.
ang nakikita po dapat ay yung pagiging mapagkumbaba ng bawat isa. Kaya lang, nawawala yung pagpapakumbaba. Hindi na ito yung nangyayari sa isang iglesia na kung saan kanya-kanya, kanya-kanyang awayan, kanya-kanyang pagtatalo-talo, parang hindi united, mga kapatid. Parang hindi unity. No? Wala yung pagkakaisa. Kaya ito po yung nakita ni Santiago. At ngayon, ibinigay ni Santiago ngayon. Ano ba yung mga bagay-bagay na dapat ng isang mananampalataya para siya ay magkaroon ng pagpapakumbaba? Di ba? Siya ay maging humble. Number 1, sabi niya. Number 1 po, reject pridefulness. I-reject yung pride, di ba? Kumbaga, ibig sabihin, tanggihan. Tanggihan mo yung pagiging pagmamataas o itakwil mo, tanggihan mo ang pagmamataas. Amen? Amen? Kaya nga, tinanong ko, sino ba dito yung humble? Unang tanong, may nagtaas ng kamay, 1, 2. Tapos, nung sinunod, naging 5 na. Kaya nga, mahirap, di ba mga kapatid? Kasi siguro, naiisip nila na yung pagiging pagpapakumbaba ay hindi niya naman talaga na-i-apply sa kanyang buhay. Maaring nagagawa niya, pero hindi continue, hindi diretso, o hindi niya parating na-i-apply sa kanyang pang-araw-araw na buhay yung kanyang pagpapakumbaba. Saan man tayo pumunta, maaring yung pagpapakumbaba ay kailanganin natin sa lahat ng bagay. Nagmamaneho ka nga lang, dinaanan ka ng, kinat ka ng isang motor. So, ano yung sasabihin mo ngayon? Nadala ka ng emosyon mo, nagalit ka na. Di ba? So, yun po. So, ngayon, yan po yung sinabi ni Santiago. Kailangan itakwil, tanggihan, alisin. Mga kapatid, at dito nga po, ako ay nagbigay. Ito po yung mga halimbawa o ugali ng isang taong mapagmataas o ma-pride na tao. So, babanggitin ko po yung 10 na ito. Kayo na po makakapagsabi kung saan ako rito. So, tignan nga po natin kung ano itong mga sign o ugali ng isang tao na siya ay mapagmataas. Mayabang. Mayabang. Amen? Baka seryoso tayo ngayon. Mamaya, tatawa kayo. Mayabang. Number 2, kung may kasalanan siya, hindi niya ito aaminin. Amen? Amen? Sabi mo, hindi ako yun. Pangatlo, kahit hirap na siya, hindi pa rin niya hihingin ang tulong mo. Amen? Kasi, ano siya, may pride eh. Mapagmataas siya eh. Pang-4, siya na nga yung mali, siya pa yung galit. Hello? Di ba? Mukhang seryoso tayo, no? Pinapatamaan ako ni pastor. No? Yeah? Pang-5, hindi niya matanggap na mas nakakalamang ang ibang tao sa kanya. Number 6, hindi siya marunong mag-sorry. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Di ba? Hindi siya marunong mag-sorry. Gusto niya parati siyang tama. Di ba? Number 7, madali siyang mapikon. Di ba? Number 8, ipaglalaban ang kapalpakan niya. Di ba? Kahit siya ay mali. Hindi, ako ang tama. Di ba? Hindi, ito yung ano eh. Napag-aralan ko to, kinuha ko pa nga kay Google yan eh. Ganto. Yan, di ba? Talagang pinaglalaban niya. Number 9, gusto niya parati siyang panalo or bida sa mga diskusyunan. At yung panghuli, handa na ba kayo? Ha? Handa na ba kayo sa panghuli? Yung sinasabi na sign. At yung panghuli ay
Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Pero hindi naman, joke lang yan mga kapatid. Hindi porkit pangit, hindi magandang lalaki, hindi magandang babae, hindi na mapagkumbaba, di ba? Ano lang yan, kumbaga ginigising ko lang po kayo kasi seryoso tayo doon sa siyam eh. So yung pansampu. So yan po yung nakikita, no? Yan po yung mga halimbawa o ugali ng isang taong mapagmataas, ma-pride na tao. Sabi nga, yung pride dapat piniprito lang yan eh, di ba? Sabi nga, yung pride, dapat kinakain yan. Yung pride natin. Lahat naman tayo ma-pride. Di ba? Lahat naman tayo. Kasi ito yung likas naman talaga natin ng mga tao. Pero dito po sa ating pag-aaralan, tuturuan tayo ng ating Panginoon. Bakit nga ba tayo minsan nagiging ma-pride? Bakit nga ba minsan ang tao nagiging mapagmataas? Bakit nga ba minsan ang tao ayaw niyang isuko yung kanyang pride? No? So, tuturuan po tayo. So, ngayon, paano natin itatakwil o tatanggihan ang pagmamataas? Paano natin aalisin sa ating mga buhay? Bagamat sinasabi mo, Kristiyano ka na, sinasabi mo, mananampalataya ka na, sinasabi mo, tumanggap ka sa ating Panginoon, pero bakit ang yabang-yabang mo pa rin? Di ba? Pero bakit minsan ayaw mo tumanggap ng pagkakamali? Pero bakit minsan ayaw mo mag-sorry? Pero bakit minsan gusto mo parati ikaw ang bida? Gusto mo parati ikaw ang panalo? Gusto mo parati ikaw ang sikat? Di ba? So hindi iyon ang nais ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kung titignan natin yung buhay niya sa umpisa pa lang, talagang nandoon yung kanyang pagpapakumbaba. Mga kapatid, na kung saan, umpisa nung siya ay hatawin, siya ay talagang pahirapan, hindi natin narinig kung ano yung mga sinabi niya. Wala tayong narinig, mga kapatid, na kung saan naroon talaga yung pagpapakumbaba. Tiniis niya. No? Tiniis niya yung hirap. Kaya nga, misery and humility. No? Dahil sa kanyang kahirapan, tiniis niya yung kanyang kahirapan at siya ay nagpakumbaba, mga kapatid. So, ang ganda na kung saan ito yung dapat nating matutunan. Ito yung dapat na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Ito yung dapat natin na ginagawa bilang halimbawa na kung saan tayo ay mga Kristiyano, tayo ay tumanggap sa ating Panginoon na meron tayong kababaang loob. Hindi nakikita sa atin yung pagtatalo-talo, hindi nakikita sa atin yung pag-aaway-away, bagkus ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan dahil merong kababaan loob ang bawat isa. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So yan po, paano natin itatakwil o tatanggihan ang pagmamataas? Sabi diyan, don't make friends with God's foe. So yan po, ano? Sabi diyan, huwag makipagkaibigan sa kalaban ng Diyos. Si Santiago po ang nagsulat niyan. Ang Bible po ang nagsasabi na kung saan sinasabi niya sa James 4:4, sabi niya, mga taksil. Pero sa ibang translation po, sabi diyan, mga hindi tapat. Sabi niya ganoon. Hindi ba ninyo alam na pag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Di ba? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So ito po, kaya minsan, sinasabi mo na mananampalataya ka na, pero hindi pa rin nakikita sa iyo yung pagiging mapagkumbaba dahil ikaw po ay patuloy na namomotivate ng sanlibutan na kung saan yung worldly motivation, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon na don't make friends with God's foe, mga kapatid. Huwag makipagkaibigan sa kalaban ng Diyos. Ito po yung sanlibutan. Ano ba yung worldly motivation na sinasabi ni Santiago?
Ano ba yon, mga kapatid? Ano ba ang ibig sabihin ng worldly motivation? Siyempre, ito po yung galing sa sekular. Ito yung galing sa mundo. Lahat tayo ay nanggaling dito. Pero nung nakakakilala tayo sa ating Panginoong Hesus, ito na yung sinasabi ni Santiago na huwag ka nang pumunta dyan. Dalawa po yung mundo, mga kapatid. Hindi yung sinasabi, ay, pastor, hindi ko na ba lalapitan yung mga tao? Kasi sa John 3:16, sabi ng ating Panginoong Hesus, so God so loved the world. Ibig sabihin, yung minamahal ng Diyos, yung mundo, tayo. Pero dito sa ating pinag-aaralan, yung mundo na sinasabi, siyempre, ito po yung galing sa sekular na pamamaraan. Ito po yung makamundo. Amen po? Amen. Ano yung mga mundo? Yung mga ginagawa doon sa mundo na kung saan yung mga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Siyempre, kapag parati ka na nandito sa mundo, parati kang nandito, na-adapt mo na ngayon yung mga pamamaraan ng mga sekular, yung mga pamamaraan na ginagawa ng mundo. Kaya nga, sabi ng ating si James, si Santiago sa chapter 4, verse 4, sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay sumusunod, at kapag tayo ay parating narito sa mundong ito, na yung gawa ng kaaway, yung mga ginagawa ng kaaway, yung pamamaraan ng mga kaaway, mga kapatid, ang sabi niya ay kinakalaban natin siya. Ibig pala sabihin, tayo ay nakikipag-away sa Diyos. Sabi niya, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, itong pag-aaral na ito, itong pagtuturo na ito ay para sa mananampalataya. Para po sa atin yon na mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus na kung saan nakakilala na tayo sa ating Panginoon, huwag na tayong babalik doon sa mga dati nating ginagawa. Amen? Amen? Bagamat yung likas natin, no? Yung likas natin ay nararyan lang, pero nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, yung kanyang banal na Espiritu Santo ay sumasa atin, ay kaya na nating kontrolin ngayon. Makokontrol na natin ngayon. Okay, doon sa worldly motivation na yan, paano ang isang Kristiyano ay nadadaya doon sa mga bagay na yan? Kung kaya, yung mga Kristiyano ay nakukuha pa ng makamundo doon sa mga bagay-bagay na ginagawa nila. Paano tayo nadadaya? Paano tayo na-motivate ng makamundo? Kung nandoon ka parati sa ang mundo. Lagi kang mamomotivate ng mundo, nangyayari sa'yo, ang tendency sa'yo, ang tension mo ay nagiging kaaway ka na ng Diyos. Kumbaga sa isang sasakyan, no? Kumbaga sa isang sasakyan na nawalan ng preno, ay hindi ka na makontrol, no? Hindi na niya makontrol yung kanyang sasakyan ng driver. No? So ganoon din po tayo, nawala ng kontrol sa sarili natin bilang mga mananampalataya. Kasi nga, parati na tayong nandoon sa mundo. Bumalik na tayo, no? Na kung saan, dati, nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, ang init-init mo, talagang naroon, talagang yung apoy ng paglilingkod mo sa ating Panginoon, talagang nakikita sa iyo, talagang ikaw ay talagang dapat gawing halimbawa. Pero nung dumating yung pagkakataon na ikaw ay muling bumalik doon sa mundo, unti-unti na, mga kapatid, nawawalan na ng control sa iyo. Hindi ka na makontrol. Nakatulad ka na ng isang sasakyan na walang preno, hindi na makontrol noong driver. So ganoon din po tayo, yung buhay natin, mga kapatid, para bang ang lahat ng philosophy ng mundo ay inadapt mo na sa sarili mo. Kaya nga, yun po yung sinasabi ni James, sinasabi ni Santiago sa chapter 4,
verse 4 na sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya nga, aware tayo mga kapatid sa ginagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi masama. Hindi masama na pumunta doon sa mga tao, yun nga yung nice bahaginan sila. Pero yung ginagawa ng mundo, yung pamamaraan ng mundo, yun yung dapat nating hindi ina-adapt. Kasi nga, tayo nga ay mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoong Hesus. No? So ngayon, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin? What to do now? Ano yung solusyon sa problema? Kaya kung bakit parati kang nandiyan sa mundo? Parati kang bumabalik. Di ba? Okay, nandito ka, sisimba ka every Sunday. Pero bakit parang na-adapt ka pa rin ng mundo? Bumabalik ka pa rin parati. Hindi ka mawala-wala doon sa gawa ng mundo. Ano yung solusyon na dapat nating gawin? Ano yung gagawin mo ngayon sa buhay mo para ikaw naman nananampalataya, sinasabi mo, gusto mo maging Christ-likeness, gusto mo maging katulad ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging humble. Pero ano yung gagawin mo, mga kapatid? Ano yung solusyon ngayon? Ang solusyon ay the power of the Holy Spirit. Wow! Ang galing. Di ba? Ang banal na Espiritu Santo ngayon ay sumasa atin. Amen? Amen? Kung talagang tumanggap tayo sa ating Panginoon. Kasi ang tinanggap natin sa ating Panginoon, yung kanyang banal na Espiritu Santo. Yung kanyang Holy Spirit, mga kapatid. Andyan lang yan. Kaya nga, sabi ni Santiago, ang solusyon ay ito. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Now, ito po ang solusyon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kapag sinabi po natin the power of the Holy Spirit, ano ba ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, kapag sinabi natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ano ba yung unang pumapasok sa ating kaisipan? Mga kapatid, so ito po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ay siya yung nagko-control sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen? Amen. Kasi nga, nariyan yung banal na Espiritu Santo, sumasa atin. So ngayon, siya yung nagko-control sa atin. So nga, pag parati kang nasa mundo, kaya nga, minsan hindi ka na makontrol. Nakokontrol ka na nung mundo kasi nga parati ka nandun. So ngayon, sabi ni Santiago, ito na ngayon, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ano sabi? Never let down the love of the Holy Spirit. Diba? Anong sabi dyan? Huwag mong pabayaan ang pag-ibig ng banal na Espiritu Santo. So dyan po, sa James 4:5, sabi dyan, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong nilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Sa ibang translation, sabi po rito, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Kaya nga, sabi diyan, never let down. Huwag nating hayaan na mawala yung pag-ibig ng banal na Espiritu Santo. So, paano mo ngayon? Paano mo ngayon mararanasan yung kapangyarihan, yung power ng banal na Espiritu Santo? Baka mamaya, hindi mo siya ina-acknowledge sa iyong buhay. Hindi mo siya pinapakilos. Hindi mo siya kanya sinasabi, ikaw po yung mag-guide sa akin, ikaw yung magturo sa akin, na sa paggising pa lamang natin sa umaga, dapat sinasabi natin, banal na Espiritu Santo, ina-acknowledge kita sa aking buhay. Kasi yung banal na Espiritu Santo, siya yung pinangako ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Amen. Ano yung sabi ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit? Sabi niya, kailan may hindi ko kayo pababayaan. Ibibigay ko sa inyo ang aking Espiritu na siyang makakatulong natin at makakasama hanggang sa wakas. So,
Andyan pala yung banal na Espiritu Santo na kung saan hindi naman talaga tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya lang, dapat ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay isinasama natin ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Siya yung may kapangyarihan sa atin. Ibinababa natin yung ating sarili sa Kanya. Nagpapakumbaba tayo sa banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo, tulungan mo ko sa buong maghapong to. Bagamat masama ang panahon, hindi mo hayaan na ako ay maapektuhan ng ganitong sitwasyon, na hindi ako mai-stroke, hindi ako magkakaroon ng anumang sakit at karamdaman dahil nariyan ka banal na Espiritu Santo. Yung iyong kapangyarihan ay sa akin. Amen? Amen? Banal na Espiritu Santo, samahan mo ko na hindi ako parating nandito sa mundo. Ikaw mag-control sa akin na kung saan ikaw ang mag-iiwas, magbibigay ng kalakasan para mapaglabanan ko ang mga gawa ng mundo. Amen? Dapat ganito yung ginagawa natin. Kaya nga sabi ni Santiago, the power of the Holy Spirit. Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos. Yung malakas na palakpak. So yun po, no? Kaya nga, sabi diyan sa James 4:5, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ay paano gagawin mo? Parati ka nandun sa mundo. Paano makakakilos ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid? Paano natin mararanasan yung kapangyarihan, yung power ng banal na Espiritu Santo? Kung parati ka lang bumabalik doon sa mundo. Yung mga pamamaraan ng mundo, yung mga sekular na kanilang ginagawa. Nasasabihin mo, gusto mo maging katulad ng ating Panginoong Hesus, sinasabi natin, dapat ito, Christ-likeness tayo. Pero ando ka naman parati sa kabila. Parati kang nangangapit bahay. Di ba? Punta ka ng punta sa kapitbahay mo. Ha? Amen ba? Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. So yan po, no? Kailangan sa buhay natin, parati natin siyang i-acknowledge, yung Holy Spirit. Malaking bagay, mga kapatid, kapag yung banal na Espiritu Santo pinapakilos natin sa ating buhay. Siya yung magmamanifest sa buhay ng bawat isa. Gusto ba natin yon? Gusto ba natin yon? Amen. So, kung hindi natin nagagawa yon, paglabas natin sa apat na sulok ng kwartong ito, gawin na natin, mga kapatid, para baka mamaya paglabas mo dito, balikan na naman sa dati. Dito ka lang mabait. Dito lang tayo mabait. Nasa loob ng simbahan, siyempre. Di ba? Pero deep inside, nasa isip mo, kung ano na pumapasok. Di ba? Maging seryoso na tayo, mga kapatid. Ang Diyos seryoso sa atin, hindi siya nagbibiro. Di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya aware tayo, mga kapatid. Maaaring inaalaw sa ibang mga tao yung mga ganong pangyayari, hindi dahil nais niya saktan, kung hindi gusto niya na matuto tayo. Gusto niya na maturuan niya tayo, paalalahanan tayo, na hindi natin kontrol ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay anytime, mga kapatid. Nakakagulat yung mga pangyayari. Diba? Nakakagulat. Nakakalungkot. Pero dapat, maging handa tayo na kung saan parati nating ina-acknowledge yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Siya yung parati nating pinapakilo sa ating buhay na kung saan siya yung magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Siya yung mag-guide. Siya yung magtuturo. Siya yung magbibigay ng karunungan para hindi ka mapunta doon sa kabila. Amen? Amen ba? Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba? And then, yung sumunod, ask the help of the Holy God. Hallelujah. Praise God. Sabi niyang ganyan, sa Santiago chapter 4 verse 6, sabi niya, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng higit pang pagpapala. Ang Diyos ay laban sa mga
Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Yeah? Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Di ba? Yung mga humble. Yeah? Hindi hambog, ha? Yung mga humble, yung mga nagpapakumbaba. Sa ibang translation, sabi diyan, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Mga kapatid. So paano ngayon? Hingi tayo ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Tayo na mga mananampalataya, ibababa natin ngayon yung ating sarili sa pinakamababa. Nasasabihin natin, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Hindi ko kaya kung sa sarili ko lamang. Ibinababa natin yung ating mga sarili sa ating Diyos dahil sabi niya, pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Kinaawaan niya, kinahahabagan niya. Mga kapatid, hindi mo na nga kaya. Nagkakanda sablay-sablay ka na nga, ayaw ka pang lumapit sa ating Panginoon. Sinasabi mo, kaya mo to. Alam ko to. Pero, wala namang nangyayari. Parati ka namang bumabaksak. So ngayon, ang gagawin mo ngayon, ibaba mo yung sarili mo sa harapan ng ating Panginoon. Magpakumbaba ka. Ang ating Panginoong Hesus na, ibinaba ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Nagpakumbaba siya. Why not na tayo mga mananampalataya, hindi natin makaya to? Mas matindi yung hirap na dinanas ng ating Panginoon. Dumaranas ka ng problema, dumaranas ka ng pagsubok, dumaranas ka ng mga sakit at karamdaman. Ibaba mo yung sarili mo sa paanan ng ating Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Gumamit ka ng mga doktor, gumamit ka ng yung mga gamot na iinumin ko, gamitin mo lamang instrumento para ako'y gumaling. Pero ikaw pa rin yung aking dakilang manggagamot. Ikaw pa rin yung Diyos na nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. So ganoon, siya yung itinataas natin. Tayo naman, ibinababa natin yung ating mga sarili sa kanyang harapan. Amen ba? Bakit may magagawa ba tayo kapag wala tayo sa Diyos? Di ba? Wala tayong magagawa. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang ating kahinaan. Hindi kanya bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo makakayanan. Ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang saan ang ating mga kahinaan. Kaya lang minsan, nagmamalaki ka pa. Nagmamataas ka pa. Yun nga yung pride ang umiiral na sinasabi natin ng mga mananampalataya na tayo. Kaya nga sabi diyan, ano yung sinasabi? Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. So gagawin natin, Lord, tulungan mo ko, hindi ko kaya to. Makialam ka na dito. Ibinibigay ko na sa iyo to, pinagkakatiwala ko na sa iyo to. Tulungan mo ko, bigyan mo ko ng karunungan. Gumamit ka ng tao kung sino lalapitan ko sa mga problema na aking nararanasan. Ano ba yung gagawin ko? So dapat ganun. Mga kapatid, kaya lang minsan, sino ba yung nilalapitan natin? Sino ba yung kinakausap natin? Ha? Amen? Amen ba? Parang seryoso tayo masyado, ah. Diba? Praise the Lord. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Inaalaw ng ating Diyos yung mga ganitong pagtuturo, hindi dahil nais niya tayong saktan. Kung hindi, pinapaalalahanan niya tayo. Gusto niya na tayo ay matuto yung kanyang mga anak. Gusto niya na hindi maligaw ng landas. Kung i-adapt natin yung mga ganito. Amen? Amen. So yun, di ba? Ask the help of the Holy God. Sabi dyan sa James 4:6, di ba? And then yung number 2, ano yung susunod na gagawin? Ano yung number 1? Yung banal na Espiritu Santo, yung kapangyarihan. Pangalawa, hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Pangatlo, ano yung sumunod? Submit to God. Wow, ang galing. Di ba? Nagsasubmit ba tayo sa ating Panginoon? Hello? Amen, di ba?
Kailangan natin parating nagsasubmit, sumusunod, nagpapasakop sa ating Diyos na buhay. Yun ang kailangan natin. Nagsasubmit tayo, ibig sabihin, kung nagsasubmit ka, ibinababa mo rin yung sarili mo, nagpapakumbaba ka. Mga kapatid, napakaganda kapag ginagawa natin ganito yung mga bagay-bagay. Sabing ganyan, surrender to the sovereign God. Sumuko sa makapangyarihang Diyos. Diba? Minsan ayaw pang isuko yan. Bitawan mo na yan. Ang tagal-tagal mo nang hinahawakan yan. Inaalagaan mo pa. Isuko mo sa ating Panginoon yan. Ibigay mo na sa ating Panginoon. Pakawalan mo na yan. Hindi mo pa mapakapakawalan. Ginagawa mo pa siyang ano mo. Kumbaga sa ano? Ang tawag doon? Di ba? So dapat hindi na ganon. Hindi naman kalugod-lugod sa ating Panginoon yung ginagawa. Ayaw pang bitawan. Alam na nga masama. Pinagpapatuloy pa. Nagmamalaki pa. Di ba? Nagmamataas pa. Pero kapag tinapik ng ating Panginoon, ngungoy-ngoy-ngoy. Di ba? Iiyak-iyak. So, anong gagawin natin? Patuloy natin isusuko sa ating Panginoon yung ating mga kahinaan. Yung mga ginagawa natin, mga kapatid. Pwede mong itago sa pastor mo yan. Pwede mong itago sa pastor mo yan, sa mga leader mo. Pero kay Lord, wala tayong maitatago, mga kapatid. Remember, God knows. Alam ng Diyos kung ano yung dinidesire ng ating puso. Ang Diyos tumitingin sa puso. Alam niya. Sa mga oras na ito, alam niya kung anong iniisip mo. Amen? Alam niya kung ang iyong isipan, naroroon sa kabila, nandun sa mundo. Diba? Kaya nga kapag nandito tayo sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, so dapat bago tayo pumasok, nililinis natin na ating mga puso. Diba? Inaayos natin ang ating puso, yung ating sarili, kasi sasamba tayo sa Kanya. Diba? So dapat ganun. Hindi yung pagpasok natin dito, dala-dala mo pa rin yung mga problema mo, dala-dala mo pa rin yung kung ano-ano mga basura, tinatapon mo rito, di ba? So dapat hindi ganun. So bago ka palang pumunta, ayos na yung puso mo, ayos na yung sarili mo. Lord, sasamba ko sa iyo. Hindi ko hahayaan na hindi kita mararanasan. Ibibigay ko yung the best para sa iyo. Amen? Amen? Dapat ganun. Si Lord yung parati nating itinataas. Sa Kanya tayo sumusuko. Amen ba? Amen? Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. So yun, submit to God. Pasakop tayo sa Diyos. Kaya ba natin yon? Amen. Kaya natin yung mga kapatid. Sa Diyos walang mahirap. Lahat kinakaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Tapikin mo siya, sabi mo sa kanya, sis, kaya mo yan. Di ba? Kasi minsan parang, kaya ko yato, parang nagdadalawang isip pa. Parang nag-aalangan pa. Sa Diyos, walang mahirap. Lahat kinakaya. Amen? Kaya lang nagiging mahirap, hindi mo siya ini-involve. Hindi mo siya isinasama. Hindi mo ibinibigay sa Kanya. Kapag hindi mo isinusuko sa Kanya, kapag isinuko mo sa Kanya, tingnan mo, huli ka. Di ba? Amen ba? Yon, di ba? Sabi sa James 4:7a, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. And then yung sumunod dyan, number 3, resist the devil. Wow, ang galing. Sabi dyan, stand against Satan's scheme. Di ba? Sabi dyan, labanan ng Diablo. Paano yung lalabanan ng Diablo? Literal, so kayo pagsuntukan kayo. No, mga kapatid, espiritu ang kaaway natin. So dapat, hindi nilalabanan natin yan. Sabi nga, labanan ng Diablo. Manindigan, laban sa pakana ni Satanas. Anytime naman Kaya nga araw-araw, mga kapatid Kaya nga sabi ko kanina, dapat yung power ng Holy Spirit parating sumasa atin. Araw-araw may battle. Araw-araw may labanan. Araw-araw may hilahan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka ngayon. Si Pedro nga bumaksak Di ba? Tayo pa kaya na narito ngayon,
So araw-araw dapat yung power, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo para malabanan mo yung mga pakana ng dyablo, dapat naroroon. Yung banal na Espiritu Santo magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Matindi yata yung kapangyarihan ng Holy Spirit, mga kapatid, sa buhay natin kapag parati nating nagawa. Kaya nga sabi diyan, sa James 4:7b, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Wow, ang galing. Di ba? Ibig palang sabihin, kapag hindi natin hinahaya, pinapayagan na makapasok sa atin ng kaaway, makapenetrate sa buhay natin, aalis din pala yan. Hahanap na naman ng iba yan. Yung madali niyang masilo. Yung madali niyang madaya, hindi kita kaya. Yan, malago na yan. Malago na yan, mananampalataya na yan, Kristiyano na yan. Talagang ano yan, dito ako sa mahina. Di ba? So alam mo na mahina ka, so kailangan, parati kang ngayon magsasubmit sa ating Panginoon, hingi ka ng tulong sa Kanya, at parati mong i-acknowledge yung Kanyang kapangyarihan. So ngayon, dahil mahina ka, lalakas ka ngayon. Palalakasin ka ngayon ng ating Panginoon. At yung pagpapakumbaba ay iyong mararanasan. Hindi ka na magiging mataas, ma-pride, mapagmataas. Diba? Parati ka na lang nagiging mapagkumbaba. Amen ba? Gusto ba natin yon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then, yung number 4. Yan. Repent from sin. Sabi diyan, sincerely ask God's forgiveness and His sanctification. Wow! Ang galing, mga kapatid. Anong sabi diyan? No? Taus-pusong hilingin sa Diyos ang pagpapatawad, ang Kanyang pagpapakabanal. Sabi sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. So sa ibang translation po, sabi diyan, yung hugasan ng mga kamay, sabi diyan, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. Ibig pala sabihin sa ibang translation, namumuhay tayo ng malinis. So, dito po sa atin, sabi diyan, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. No? At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. So, ito na po yung gagawin natin. Aaminin natin yung ating mga kasalanan, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na pabalik-balik, hingi tayo ng kapatawaran, tapos bukas makalawa, eto ka na naman, pindot ka na naman ng pindot sa cellphone mo, hanap-hanap ka na naman, yung gusto mong makita, di ba? So ngayon, kapag humingi tayo ng kapatawaran, sabi niya nga, lumapit tayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Sabi niyan, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. So kailangan talaga total repentant tayo. Talagang sincere na tayo ay nagsisisi doon sa ating mga kasalanan para maranasan natin yung tunay na pagpapakumbaba sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. And then, number 5, remorse from sin. Pagsisisi sa kasalanan, ito na yon, di ba? Minagpis kayo, umiyak at tumangis. So, paano ba tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan? Kung gusto mong umiyak sa ating Panginoon, umiyak ka. Kung gusto mong manangis, manangis ka. So, yun yung tunay na pagsisisi na talagang sincere ka, seryoso ka na nagsisisi sa ating Panginoon. And then, sumunod, number 6, renew your life. Be compelled to change. James 4:9b, sabi diyan, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Mga kapatid, hindi masama, kahit lalaki ka, kahit babae ka, hindi masama na umiyak sa ating Panginoon. Yun nga yung gusto ng ating Diyos. Yung talagang tunay at seryoso tayo. No? Sabi niya, palitan ninyo ng pagluha. Manangis tayo sa ating Panginoon at ng kalungkutan ang inyong kagalakan.
kumbaga, ibinababa natin sa pinakamababa yung ating mga sarili sa ating Diyos ng buhay. Kung gusto natin talaga na maranasan yung tunay na pagpapakumbaba. And number 7, sabi diyan, renounce yourself. Itakwil ang iyong sarili, avoid self-righteousness to receive God forgiveness. Iwasan ang sariling katuwiran upang matanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga kapatid, ayaw ng ating Diyos na tayo ay nagmamataas. Ayaw ng ating Diyos na tayo ay nagmamagaling. Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay nagmamarunong. Isa lang ang magaling, ang ating Diyos lang. Bagamat binigyan tayo ng kanya-kanyang talento, mga kapatid, ang mga talentong yan, merong limitasyon. Pero ang karunungan ng ating Panginoon, walang limitasyon. Alam niya kung ano yung the best para sa iyo. Alam niya kung ano yung mga bagay-bagay na dapat na gawin sa iyo para ikaw ay kanyang patuloy na pagpalain. Sabi niya nga, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Mga kapatid, seryoso ang ating Panginoon na nangungusap sa bawat isa. Kung gusto natin talaga na maranasan yung tunay na pagpapakumbaba, itinuro ni Santiago kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin. So tayo po'y tumayo. At habang inaawit natin ang awiting ito, alam naman natin na talagang wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Siyasat niya yung ating mga puso. Alam niya kung ano yung ating mga nararanasan. Alam niya kung ano yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya kung saan ka nahihirapan. Alam niya kung ano yung gusto mo mangyari sa iyong buhay. God knows, mga kapatid. Sabi sa konklusyon, habang tumutugtog yung ating organ, sabi diyan, mga kapatid, dahil tayo ay kabilang sa isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dapat magkaroon ng lugar para sa pagtatalo-talo sa gitna natin o hindi natin hinahayaan na makapasok ang espiritu ng pagtatalo-talo o pag-aaway-away sa loob ng iglesia. Bagamat hindi natin maiiwasan ang hindi pagkakasundo sa ilang bagay na nagdudulot ng sama ng loob, dapat tayong maging mabilis na magpatawad sa isa't isa. Humingi ng kapatawaran sa Diyos. Gawin po nating personal na panalangin ito sa ating Diyos na buhay. Kung gusto mong itaas ang iyong kamay, taas mo. Lahat po tayo ngayon ay lalapit sa Kanya. Individual. Kausapin ko si Lord. Hindi naman siya bingi para hindi Kanya marinig. At hindi siya bulag para hindi Kanya makita. Sabihin mo sa Kanya, ano yung gusto mong isuko? O ano yung nararanasan? Gusto mo na maging katulad niya, maging Christ-likeness tayo? Sabihin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko naman talaga kaya to. Baba natin ang ating mga sarili. Umagang ito. Meron kang sakit at karamdaman, nararanasan. Ating Diyos, dakilang manggagamot, nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Bigay mo sa Kanya. Kausapin mo sa ating Diyos. Sige po.